sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Defense Secretary Gibo Teodoro inundina ang latest harassment ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na patuloy na igagalang ang One China policy matapos ang naging reaksyon ng nasabing bansa nang batiin niya ang Taiwan President-elect. Hataw Balita. Department of the Interior and Local Government o DILG susundin ang utos ni Pangulong Marcos na huwag makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Hataw Balita. Bagong Finance Secretary Ralph Recto kumpiyansa na matutugunan ang kasalukuyang inflation at ang 14 trillion peso na utang ng bansa. Hataw Balita. Religious leader na si Apollo Kibuloy itinanggi ang mga aligasyon ng pang-aabuso na inilahad ng mga dating miyembro nito sa Senado. Hataw Balita. At mahigit 160 tonelada ng Highland vegetables na ibenta sa Kadiwa Veggie Connect ng Department of Agriculture. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Kinundina ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang latest harassment ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc nitong January 12. Ayon sa kalihim, karapat-dapat kondinahin ang nasabing aksyon ng bansang China na umabuso sa mga mangingisdang Pinoy lalo na't wala itong official task o business sa nasabing lugar. Matapos ang nangyaring insidente, pinayuhan ni Secretary Teodoro mga maliliit na Pilipinong mangingisda na kailangan nilang huwag magsosolo sa pagpunta sa Baho de Masinloc para maiwasang maulit ang pagtataboy sa kanila ng China Coast Guard. Samantala kahapon, January 24, isang diplomatic protest ang inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay sa nangyaring harassment laban sa mga mangingisdang Pinoy. Tiniyak naman ng Defense Secretary na hindi papayag ang pamahalaan na pagkaitan ng karapatan ng mga Filipino fisherfolk na mangisda sa Baho de Masinloc na pagmamay-ari naman talaga ng kasalukuyan at ng susunod na henerasyon ng mga mangingisda sa bansa. Hataw Balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy niyang igagalang ang One China policy at nilinaw na hindi niya ine-endorso ang pagiging independent ng Taiwan. Inamin ni Pangulong Marcos sa isang recorded interview na ikinagulat niya ang naging reaksyon ng China matapos niyang i-congratulate si Taiwan President-elect Lai Ching-te sa kanyang pagkapanalo. Ayon sa Pangulo, nananatiling kinikilala ng Pilipinas ang One China policy at hindi ito magbabago. Git ng punong ehekutibo, hindi natin ine-endorso ang Taiwanese independence at naniniwalang probinsya ng China ang Taiwan. Gayunman, isa na anyang internal matter kung papaanong pagbubuklurin muli ang dalawang ito. Hataw Balita. Susunod ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kampanya laban sa ilegal na droga ng Duterte administration. Ito'y matapos na bigyang diin ni Pangulong Marcos na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at banta ang pagpasok nito sa soberanya ng bansa. Ayon sa Pangulo, kung makikipag-ugnayan ng ICC representative sa mga ahensya ng gobyerno o police personnel at local governments, inaatasan niya ang mga ito na huwag makipag-cooperate. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. We will follow the lead of the President. Well, wala po tayong tinatago. We will be transparent as we are. We are a democratic country. We follow all the law here. Handa namang makipagpulong si Secretary Abalos kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ukol sa papel ng mga barangay official sa signature campaign para sa People's Initiative na naglalayong isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon.
Partikular na nais may tanong ng DILG ay kung pinapayagan ba talagang makilahok ang barangay officials sa partisan political activities tulad ng kampanya na ito na may kaugnayan sa charter change o CHACHA. Ayon kay Secretary Abalos, may dalawang magkakontrang dokumento na lumabas ukol sa pagsali ng village officials sa partisan activities. I'm just going to meet with him if ever because this is quite clear. You see? Mahirap magkamali dito dahil mahirap din mag-finger pointing dito. I'm just citing to you some laws that we have. I just want to be guided by these laws. It's as simple as that. Okay? Just so walang pagkakamali. As I said, this is a very sensitive issue na mahirap magkamali na basta lang ako gagawa. Hataw Balita. Kumpiyansa ang bagong Finance Secretary na si Ralph Recto sa mga nakalatag na plano ng kagawaran para tugunan ang 14 trillion peso na utang ng bansa at para masunod ang utos ng Pangulo ukol sa kasalukuyang inflation rate ng Pilipinas. Kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalihim ang inflation control, pagpapataas sa tax collection para sa kaban ng bayan, pagsugpo sa smuggling at paghabol sa tax evaders. Kaugnay nito, patuloy na ipatutupad ang pagpapataw ng buwis sa single-use plastics, ngunit hindi na muna irerekomenda ni Secretary Recto ang pagpapatupad ng karagdagang buwis, partikular sa mga matatamis na inumin at maalat na pagkain. Samantala, magkakaroon naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC ng digital transformation na layong pabilisin ang pangongolekta ng buwis. Hataw Balita. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng tinitimbang ni Vice President Sara Duterte ang opinyon ng publiko sa kanyang announcement ng planong kandidatura. Sa isang panayam, sinabi ni PBBM na maaring tinitignan ni BP Sara kung ano magiging reaksyon ng publiko matapos nitong i-anunsyo noong Lunes ang kanyang plano na muling pagkandidato sa susunod na eleksyon. Ayon pa sa presidente, sa ngayon ay hindi pa nila napag-uusapan ni BP Duterte ang tungkol sa bagay na ito. Noong Lunes, inihayag ni BP Sara sa kanyang speech sa Davao City na plano niyang muling tumakbo sa susunod na eleksyon. Gayunman, hindi na nito idinetalye kung anong posisyon ang nais niyang posisyon. Hataw Balita. Inihayag ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na naabot na ng mga nagsusulong ng People's Initiative ang 12% ng mga kinakailangang pirma sa buong bansa para sa pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Dagdag ng mambabatas, nakakuha na rin ng 3% ng kailangang pirma sa bawat distrito. Kasunod na anya nito ang paghahain ng petisyon at pagbabalidate ng Commission on Elections sa mga isinumiting lagda. Ay sa mambabatas, dapat nang pakinggan ng lahat, kabilang na ng mga senador ang tinig ng taong bayan at hayaan ng COMELEC na i-verify ang mga pirma at iwasan ng mga pagdududa sa motibo ng proponents. Pakinggan natin ang pahayag ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. We have already reached the mandate of the people. So the constitution should operate as provided. Mandali naman po talagang mag-name calling, di ba? Pero yung 12.1% of the population that signed on, I think masyado naman mababaw tingin mo sa mga taong ganun. Hindi mo basta-basta mapapapirma yun. Hataw Balita. Itinanggi ng religious leader na si Apollo Kibuloy ang mga paratang laban sa kanya ukol sa umano'y mga pang-aabuso sa mga dating miyembro nito na humarap sa Senado kamakalawa January 23. Ayon kay Kibuloy, maaari umanong gawin ng kahit na sino ang mga aligasyon na sinabi ng mga naging biktima ng kanya umanong pang-aabuso. Binigyang diin ng religious leader na mananagot ang mga nagsalita sa Senado ng laban sa kanyang reputasyon dahil hindi anya totoo ang mga akusasyon. Dagdag pa ni Kibuloy, hindi umano siya haharap sa Senado kahit pa ipasumpina pa siya ng mataas na kapulungan. Pagtitiyak nito, handa siyang humarap anumang oras sa kahit saang court of law
kahit na maglabas pa niya ng 100 mga testigo ang kanyang mga kalaban. Hataw Balita. Nananawagan si Senador Risa Ontiveros kay religious leader Apollo Kibuloy na dumalo na sa pagdinig sa Senado. Para kay Senator Ontiveros, magpakita na lamang sa Senado ang religious leader kung handa na ito. Magpapadala rin anya ng formal na sulat ang senadora sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o Whole Departure Order. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Sa isa namang panayam, hinamon ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio mga dating miyembro ng grupo na magsampa ng formal na reklamo laban sa religious leader sa halip na isiwalat sa Senate hearing ang umano'y pang-aabuso sa kanila. Hataw Balita. Tinatayang umabot na sa mahigit 160 toneladang gulay ng mga magsasaka mula sa bulubunduki ng matagumpay na naipagbili ng Department of Agriculture ngayong buwan ng Enero. Layo ng nasabing hakbang na matulungan ng mga magsasaka na kumita mula sa kanilang mga aning gulay at para maiwasan ang pagkasayang ng pagkain sa bansa. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinulungan ng Department of Agriculture ang 73 magsasaka na maibenta ang kanilang mga inaning gulay mula pa sa Mountain Province, Benguet at Ifugao. Layo ng hakbang na maiwasang masira ang mga inaning highland vegetable ng mga magsasaka, kaya minabuti ng DA na maibenta ito sa mga kadiwa store ng Kagawaran. Tinatayang mahigit sa 160 tonelada na ng gulay mula pa sa mga bulubundukin ang naibenta ng ahensya sa mga kadiwa store. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng pagpapalakas sa kita ng nasa 100 magsasaka at makapagbigay sa mga mamimili ng mabibiling mga gulay sa merkado sa murang halaga. Ayon kay Regional Executive Director Cordillera Administrative Region Officer in Charge Jeneline Dawayan, nasa 163,189 kilo ng gulay ang naibenta hanggang January 26. Ang Kadiwa Veggie Connect ay pasimula ng pakikipag-ugnayan ng Cordillera Association of Regional Executives para matulungan ang DA na i-monitor ang supply ng gulay at gaano kadami pa ang hindi na ibebentang mga gulay tulad ng repolyo at Chinese cabbage na bumagsak ang presyo dahil sa dagsa ng supply nito. Nasa 11 tons ang initial na binili ng national government offices sa Baguio City at mga kalapit na lugar mula January 5 at January 6. Mula January 8 hanggang January 14, 44 na tonelada naman ang naibenta ng mga magsasaka na sinundan naman ng nasa 105.6 tons sa sumunod na linggo sa halagang mula 10 hanggang 15 piso kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais ng Kagawaran na pagbutihin at mapalawak pa ang market access para sa mga magsasaka maging sa mga mangingisda na bahagi ng 8-point plan para maging moderno ang agrikultura sa bansa. Layo nito mapataas pa ang food production, mapababa ang halaga ng pagkain, matiyak ang food security at magawa na ang pagsasaka at pangisdaan ay maging bankable investment alternative. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hinimok ng Department of Transportation o DOTR ang mga private vehicle owner na gumamit ng mass transportation sa bansa. Itong naging tugon ng Special Action and the Intelligence Committee for Transportation kasunod ng deklarasyon ng TomTom Index na ang Metro Manila ang may pinakamalalang traffic sa metro area sa buong mundo. Ayon sa nasabing komite, prioridad ng DOTR na maisaayos ang mass transportation para sa mas maalwang biyahe ng mga commuter.
Sa ngayon nila patuloy ang ilang mga malalaking proyekto ng mass transit sa Metro Manila para sa mas mabilis na biyahe ng mga pasahero. Kabilang dito ang MRT-4, MRT-7, LRT Line 1, Cavite Extension at ang Metro Manila Subway. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOTR SAIC Chief Charlie Del Rosario. We encourage po yung paggamit ng mass transportation dito na rin po sa Kamaynilaan. Dahil nga po alam naman natin na napakarami po ng ating motor vehicle sa lansangan, private vehicles po yan. Hataw Balita. Oras alas 5:24 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Bukod sa mga probinsya ng Davao del Norte at Davao de Oro, nagdeklara na rin ng state of calamity ang Davao Oriental dahil sa tindi ng epekto ng shear line na naranasan sa Davao Region nitong nakaraang linggo. Ayon sa provincial government ng Davao Oriental, umabot sa 64,313 na mga pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa kanilang probinsya. 2 ang nasawi habang 4 naman ang nasugatan. Umabot naman sa 113.1 million peso ang naging pinsala sa agrikultura. Bukod pa ito sa mga nasirang kalsada at critical infrastructures upang tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Paglulunsad nila ang provincial government ng iba't ibang inisyatibo at estratehiya. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa ipinatutupad na price freeze sa basic commodities habang umiiral ang state of calamity sa nabanggit na lalawigan. Hataw Balita. Arestado ang 2 suspect dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot na tinatayang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga sa Maribeles, Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Maribeles Municipal Police Station, Bataan Police Provincial Drug Enforcement Unit at Bataan 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC ang 2 suspect na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kinilala ang mga suspect na sina Celso Monton at Bobby Rodriguez na pawang mga residente ng Sitio Pinag-Apugan, Barangay Townsite, Maribeles, Bataan. Sa isinagawang operasyon, nagpanggap na pusher buyer ang isang miyembro ng pulisya kapalit ng 1,000 bill marked money. At nang magkapalitan na ay naaresto ng mga tauhan ng pulisya ang mga nasabing suspect. Na-recover sa isinagawang protective search ang isang sling bag na pagmamay-ari ni Monton at dito na tumambad ang 150 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso sa merkado. Nahaharap ang 2 sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Article 2, Section 5 at 11 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspect. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Magtataas ng 400 pisong buwan ng kontribusyon sa buong bansa ang Pag-ibig Fund para sa kanilang mga miyembro simula Pebrero ngayong taon. Layunin ng hakbang na mapataas din ang may babalik na dividendo sa mga miyembro at mas marami pang mga miyembro ang mapapautang sa mababang interes sa ilalim ng Pambansang Pabahay Pilipino Program lalo na sa lalawigan ng Nueva Ecija. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Sinisimula na ng Pag-ibig Fund ang pagbisita sa mga government at private sector sa Nueva Ecija upang ikalat ang impormasyon hinggil sa pagtaas ng buwanang kontribusyon para sa kanilang mga miyembro. Sa ilalim ng bagong sistema, mula sa 200 pisong dating hulog ng isang employer at miyembro, magiging 400 piso na ito simula sa buwan ng Pebrero. Napagtanto po ng ating ahensya na kailangan pong itaas ang hulog ng mga miyembro natin dahil noon pa pong 1986 ang contribution po ng ating mga miyembro ay hindi pa tumataas. So ibig sabihin hanggang ngayon o noon pa wala pang pagtataas ang contribution ng Pag-ibig Fund. At bunga ng magiging dagdag koleksyon, tataas din ang share na dividendo at mas mataas na cash loan ang pwedeng ma-avail ng mga miyembro.
Tiniyak din ng ahensya na patuloy na magiging mababa ang interest ng Calamity at Pag-ibig Housing Loan dahil lalong lalakas ang kakayanan ng ahensya na pondohan ang loans ng mga member nito. At pagdating ng araw, kung sila po ay mag-withdraw ng kailang mga savings sa mga grounds for withdrawal natin tulad ng 15 years maturity, 20 years maturity, yung halaga po nun ay dodoble dahil dumoble po ang kailang contribution. Nagpaalala ang ahensya na kaukulang 3% penalty ang kanilang ipapataw sa mga hindi makakapag-comply sa buwan ng Marso. Sa ngayon, meron 3,500 mga miyembro ang nakikinabang sa lahat ng programa ng Pag-ibig Fund sa Nueva Ecija at Aurora Province at kabuang 15.9 million naman sa buong bansa. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan sa alinmang branch ng Pag-ibig o kaya tumawag sa numerong 02-872-44244. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! 3 individual ang nasawi habang 26 naman ang sugatan sa naganap na karambola ng 6 na sasakyan sa Dinalupihan, Bataan kagabi. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita! Patay ang 3 pasahero ng mga sasakyan na nadamay sa nangyaring karambola sa kalsada sa Dinalupihan, Bataan na kinabibilangan ng isang motorsiklo, tricycle, jeep, 2 van at isang bus kagabi, January 24. Sa inisyal na ulat ng pulisya, pasado alas 7 kagabi, tinatahak ng mga ito ang Gapan-Olongapo Road ng Salpukin nang paparating na Arayat Liner bus ang 5 pang sasakyan sa bahagi ng Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Ayon sa mga otoridad, binabaybay ng Arayat Liner bus ang kahabaan ng Olongapo Road papunta sa Olongapo City nang mawalan umano ito ng kontrol sa manibela na nagresulta sa pagkakaaksidente ng mga ito. Isinugod sa James Gordon Memorial Hospital ang mga biktima at dito na idiniklarang dead on arrival ang isang babae na kinilalang si Camille Isidro, 25 anyos, residente ng barangay na Paring Dinalupihan, Bataan, at 2 pang lalaki na di pa nakikilala. Naarap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver ng bus na nasa kustudiya na ng pulisya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita! Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang simultaneous cash aid payout nito para sa mga residente na naapektuhan ng nagdaang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur nitong December 2, 2023. Sa datos ng kagawaran, nasa 887 na pamilya mula sa Hinatuan habang 299 naman sa Barobo ang magiging benepisyaryo rito kung saan bawat pamilya ay makatatanggap ng tig 12,510 pesos. Nitong Martes, January 23, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda sa bayan ng Hinatuan na siyang may pinakamalaking pinsalang inabot dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Ayon sa ahensya, magpapatuloy ang payout hanggang January 31 ng kasalukuyang taon upang tumugon naman sa iba pang mga naapektuhang lugar sa probinsya ng Surigao del Sur. Hataw Balita! Inilunsad ng isang non-government organization sa lalawigan ng Catanduanes ang programa na naglalayong mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga batang mag-aaral pagdating sa kahandaan sa kalamidad, lalo na't madalas daanan ng malalakas na bagyo ang probinsya. Si Lea Tanyon, humahataw! Hataw Balita! Madalas daanan ng malalakas na bagyo ang lalawigan ng Catanduanes kung saan mayroong maraming landslide-prone areas at minsan nagkakaroon din ng storm surge. Karaniwan itong dahilan kaya naapektuhan ang pag-aaral at kalusugan ng mga kabataan sa probinsya. Dahil sa mga pangyayaring ito, inilunsad ng non-government organization ng Educo Philippines ang kanilang Project Safe 2. Layunin ng programang ito na mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga bata sa pagsagip ng buhay sa mismong panahon o bago dumating ang isang kalamidad. So gusto natin na pagtapos po ng taon o pagkatapos po ng 3 taon na implementasyon ng ating programa, is yung mga bata ay mas ma-empower, maging resilient, maging protektado din po pagdating po ng emergency.
Pilot areas ng nasabing proyekto ang 3 bayan sa lalawigan na kinabibilangan ng Karamuran, San Miguel at Virac. Saklaw ng Project Safe 2 ang 30 barangay, 30 paaralan, 4,701 na mga kabataan at kabilang din ang 2,578 na magulang nito. Nagpasalamat naman sa EDUCO Philippines si Catanduanes Governor Joseph Cua dahil malaking tulong umano ito sa kanilang lokal na pamahalaan lalo na sa kanyang mga kababayan pagdating sa kahandaan sa kalamidad. Our local governments are focused on management on the top level in areas of governance, funding, and program implementation. Our social welfare departments are also serving multiple sectors along with the children's sector. This is why LUCO's priority programs like the Project Safe are important support to our government programs as we can focus on protecting and empowering our children in schools and communities for their safety and welfare. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tenyon, humahataw! Hataw Balita. Inayos ng mga tauhan ng Baguio City Jail Male Dorm at Bureau of Fire Protection, Baguio, ang sirasirang bahay ng isang Persons Deprived of Liberty o PDL sa kahabaan ng Old Santo Tomas, Bakaking Barangay sa Baguio City. Tumindi ang sira ng bahay kung saan nakatira ang mga magulang ng nasabing PDL sa paglipas ng mga taon at dahil na rin sa mga nagdaang bagyo. Nagmula ang mga materyales sa pag-aayos sa kinita ng isang concert for a cause na ginanap sa loob mismo ng City Jail Male Dorm noong December 2023. Ang naturang proyekto ay alinsunod din sa Bridging Family Bonds Behind Bars program ni BJMP CAR Regional Director Jail Senior Superintendent Kenneth Biding. Hataw Balita. Nakikita ng Rizal Police Provincial Office ang potensyal ng mga force multiplier mula sa bawat barangay na maging malakas na puwersa upang mas madaling masugpo ang kriminalidad at lalo na pagdating sa iligal na droga. Si Jolitz Matangat, humahataw. Hataw Balita. Naniniwala ang Rizal Police Provincial Office o RPPO na mas magiging madali ang pagsugpo ng kriminalidad at mga iligal na droga kung makikipagkaisa ang mga mamamayan sa lalawigan ng Rizal. Ayon kay Rizal Police Provincial Director Police Colonel Felipe Maragun, mas malaki ang magagawa ng pulisya para sugpuin ang anumang krimen kung makikipagtulungan ang mga local government unit hanggang sa pinakababaong barangay. At actually palalakasin pa namin yung ating programa, yung grassroots, at the grassroots level, yung patrolya ng bayan. Patrolya ng bayan in the sense na may mga pulis na po kaming naka-assign sa mga bawat barangay. Ito yung pulis sa barangay namin, but kailangan namin ng mga kasamahan like the barangay tanods, yung ating mga force multipliers. Meron naman tayong mga very active advocacy support groups and force multipliers sa mga bawat bayan. Dagdag pa ni Police Colonel Maragun, bukas ang kanilang opisina sa lahat ng gustong maging bahagi ng mga rescue team na train at sa mga gustong maging volunteer na tutulong at makakasama sa patrolya ng bayan. Kaya nga bayan, yung mga volunteer groups at kasama ang ating kapulisan, kasama rin natin ang ating barangay base na mga local government units, magkakasama lahat at para mas lalong lumakas yung kampanya natin sa mga kriminalidad na nangyari usually sa mga barangay. Kaugnay nito, ibinahagi rin ni Director Maragun ang kanyang nakagisna sa kanilang probinsya na patungkol sa pakikipagkaisa at spirit of volunteerism na ginawa sa kanilang lugar upang mapatigil ang nakawan ng mga alagang kalabaw sa kanilang lugar. Dagdag pa nito, napatunayan na rin nila ito ay epektibo dahil mula sa patrolya ng bayan na ongoing duty, mayroong nag-report sa PNP mula sa naglalaro na Cara Cruz na nakarecover sila na hininalang shabu kung saan agad namang nadakip ang mga sospek. Panawagan naman ni Director Maragun sa publiko na makapagkaisa ang mga barangay sa naturang proyekto ng pulisya
upang ang lahat anya ay may kamalayan sa mga nangyayari sa kanilang lugar at magkaroon ng responsibilidad. Sa pamamagitan aniyan ng programa, maiaayos na ang mga maliliit na problema mula pa lamang sa barangay level at inaasahang gaganda pa ang resulta ng peace order. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Mula rito sa Rizal, Jolitz Matangat, Humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Visayas. Dulot po yan ng shear line o ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at mainit na hangin galing Pacific Ocean. Samantalang malakas pa rin umiihip ang northeast monsoon na ramihan sa natitirang bahagi po ng Luzon. Magandang balita dahil wala pa rin tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw po dito sa Luzon, pinakang maulan pa rin dito sa may Bicol Region at mga kalapit na lugar, kabilang na po ang Marinduque, Romblon, and Oriental Mindoro. Dulot po yan ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Mag-ingat po sa mga minsan malalakas sa mga pag-ulan at mga thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa silangang parte pa ng Luzon, kabilang ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, asahan po yung mahina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan at makulimlim pa rin na panahon. Dulot po yan ng northeast monsoon na ramihan, habang sa Cordillera Administrative Region, cloudy skies with some light rains, dulutin po ng northeast monsoon. Dito naman sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, Metro Manila, rest of Calabarzon, and rest of Mimaropa, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at makakaranas pa rin ng mga pulupulo at may hinang ulan, dulot pa rin yan ng northeast monsoon. In terms of temperature, medyo mababa pa rin po yung ating aasahang temperatura sa madaling araw. Kung dito sa may Northern Luzon, pinakamababa po yung 20 to 21 degrees Celsius, habang dito sa Tagaytay, nasa 20 to 29 degrees Celsius din ang temperatura. Sa Baguio naman, pinakamalamig between 13 to 22 degrees, habang sa Metro Manila nasa 22 at medyo mainit sa tanghali hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakang uulanin dulot ng shear line ang Aklan, Capiz, and Northern Samar. So asahan pa rin po as early as this morning ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaaring magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maaari kayong magantabay po sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories na ipapalabas ng Pag-asa. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, partly cloudy skies tayo ngayong umaga, pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi na yan ay mostly cloudy skies na po dahil dun sa pagbaba ng shear line. Asahan din yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na sa natitirang bahagi po ng Eastern Visayas. Mag-ingat din sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamagandang panahon dito sa may western section, maaraw most of mornings and tanghali, then pagsapit po dito sa may eastern side, partly cloudy to cloudy skies. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mas maraming lugar na magkakaroon ng kaulapan dito sa Mindanao, lalo na sa may Caraga Region and Davao Region na sasamahan lamang po ng mga saglit na pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, between 25 to 31 degrees Celsius yung ating temperature, habang dito naman sa may western side of Mindanao, pinakamainit pa rin, kabilang ng Zamboanga City, Cotabato, and Jensan na hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil sa malakas na ihip ng amihan, meron din tayong matataas ang mga pag-alon sa Hilaga at Silangang Baybayin ng ating bansa. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusali ang posibleng maranasan dito po sa baybayin ng Ilocos Region at buong Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Northern Quezon kabilang ang Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapu sa Albay, Northern and Eastern Catanduanes, pababa pa ng Eastern Coast of Sorsogon, Northern and Eastern portion of Northern Samar at Eastern Seaboards of Eastern Samar. So delikado pong pumalaot dyan, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat at yung ating mga kababayan na nangingisda. And in the coming days po, possible pa rin yung gale warning natin dito pa rin sa may Hilaga at Silangang Baybayin ng ating bansa, lalo na po dito sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao. Ang araw ay sisikat 6:25 ng umaga at lulubog 5:51 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estarreja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Patok na patok sa mga pamilya at bakasyonista ang isang paliguan na pinangangalagaan ng mga katutubo sa Tanay Rizal. Bukod sa nakaka-relax ang paligid, talaga namang gagaan ang iyong pakiramdam sa malamig na tubig mula sa bukal at sariwang hangin na ipinagmamalaki ng lugar. Si Jenica Matangat may patikim. Bihira na lamang tayo na makakita ng ilog na malinis na pwede kang maglaba, maghugas o kaya magtampisaw. Alam nyo ba, dito lamang yan sa Tanay, Barangay San Andres kung saan makikita natin ang natural at makakalikasan na paliguan. Maaari ka nang mag-relax mula sa iba't ibang stress na dulot ng maingay na syudad at matataong lugar. 3 oras na lakbayin lang mula sa Metro Manila patungong Barangay San Andres, Tanay Rizal ay makikita mo na ang isang nakaka-good vibes na pasyalan. Sariwang hangin ang malalanghap mo rito dahil sa dami ng mga puno at ang tunog ng agos ng tubig mula sa bukal ang maririnig mo na paniguradong magpapagaan ng iyong pakiramdam. Ang bakasyonistang si Tatay Edward na bumiyahe pa mula sa Quezon City, maligayang ikinuwento na na-enjoy ng kanyang pamilya ang lugar. Masaya naman dito, kaya natutuwa ako. Nakarating kami dito sa Tampisaw Resort. Para naman kay Mang Enrico na isa sa mga katutubong nangangalaga sa lugar, bukod tangi ang kanilang dako na hindi makikita sa Kamaynilaan, lalo na ang malinis na tubig nito na mula sa bukal. Ba, malamig ang tubig dito sa Tampisaw. Pwede yatang inumin. Matamis ang tubig at saka pwedeng pa siyang hilamos. Yun ang makikita dito sa Barangay San Andres. Napakaganda ng ilog. At saka mga katutubo talaga ay talagang nililinis ang kailugan para talagang didadayuhin siya ng turista natin. Tsaka lugar talagang panatag. Mae-enjoy nyo na ang buong facilities ng lugar sa halagang 3,500 hanggang 9,000 pesos. Day tour or overnight ay pwedeng-pwede. At maaaring ma-accommodate sa isang campsite ang hanggang 25 bisita kung saan pwede ka rin gumamit ng tent. Kasama na rito ang paliligo sa swimming pool na running water. At kung gusto mong maligo sa mismong batis, pwedeng-pwede din. Una-una po ay maganda po yung lugar niya. Pangalawa po ay malinis po yung kapaligiran. Saka po yung mga nag-a-assist po dito ay maasikaso naman po. Unang-una po ay ang pagpapalaga po namin ay yung unang-una po ay sa paglilinis at sa pag-aayos po ng mga ikagaganda po. Kinakailangan na makipag-ugnayan muna sa kanilang Facebook page o tumawag sa kanilang numero bago pumunta sa lugar. At take note, walang mobile network sa lugar pero pwede ka nilang bigyan ng voucher para makakonect sa kanilang Wi-Fi. Malaking tulong din ang pasyalan sa mga nangangalaga nito. Bukod sa pagmamantina ng campsite, ang ilang mga katutubo naman dito ay nagsisilbing tour guide at minsan naman sila ay gumagawa ng sawali. Tulad ni Malin, simula bata pa lamang siya, ang pagsasawali na ang isa sa kanilang pinagkakakitaan para sa kanyang pamilya. Kaya sa maghapon po, yung 5 yun ang naaano po namin. Yun na po yun na ipapanapat namin sa pangangailangan pag wala po kaming ano. Medyo nakakatulong na rin po. Yung asawa ko po, gumagawa din po dyan sa Tampisaw Construction. Tapos ako po minsan nag-guide din po ako bukod sa ganito. Nag-tour guide din po ako sa mga bundok po. Sa Mount Mapalad po, Batulusong. Kaya ano pa ang inyong hinihintay? Bukod sa nakapasyal at nag-enjoy ka na, makatutulong ka pa sa mga katutubo
upang mapalakas ang turismo sa kanilang lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Matangat, humahataw. Napanatili ng DA Food Masters ang liderato sa nagpapatuloy na second round eliminations ng UNTV Cup Season 10 matapos magwagi laban sa GSIS Furies kahapon. Nagwagi naman ang Senate Defenders laban sa Malacanang Team OP-PMS Trail Blazers. Habang makitama ng standings ng AFP Cavaliers ng patumbahi ng Ombudsman Grap Busters. Si Bernard Dadis humahataw. Dinamina ng AFP Cavaliers ang Ombudsman Grapbusters para ilista ang kanilang ika-6 na panalo sa Liga ng Public Servants. Napagandaan ng gusto ng Cavaliers ang Grapbusters kaya naman hindi ito nakaporma sa kanilang bakbakan na nagtapos sa score na 96-86. Sumandig ang AFP kina Darwin Cordero na pumutok ng 28 points, 7 rebounds, 9 assists at 2 steals. At kay Mark Salupado na may 22 points, 6 rebounds at 2 assists at steals. Dahil sa panalo, umakyat sa 6-2 win-loss record ang AFP, habang bumaba naman sa 5 panalo at 3 talo ang Ombudsman. Sabi ko sa kanila, focus lang na kunin namin lahat ng game. One game at a time, so doon kami pumufocus. So, good game para din sa team, so credit sa team ko. Ginawa lang namin yung trabaho namin na focus kami, ginawa namin yung mga pinapractice namin, then yung adjustment namin para sa kanila. It's a must-win situation sa kapwa-kupunan na Senate Defenders at OP-PMS Trail Blazers dahil kapwa sila nasa ilalim ng team standings. First quarter, rumatsyada ng 16-0 run ang Malacanang team after 4.5 minutes bago butasin ni Jeffrey Sanders with his layup ang ring ng Senate. Subalit kontrolado pa rin ng OP-PMS ang ball game with Kenneth Aljard leading the offense with 8 points, 10-16 and the first kanto, lamang ang Trail Blazers. Second quarter, unti-unting nakadikit ang Senado subalit lamang pa rin ng 5 ang Malacanang team, 28-33. Third quarter, liyamado pa rin ng OP-PMS, 39-43. Under 5 minutes and 37 mark, pumasok ang tres ni GK Sevilla para agawin na ng Senado ang abante, 52-51. Sinundan pa ito ng tres ni Jeffrey Sanders kaya umakyat na sa 4 points ang hinahabol ng Malacanang team, 55-51, 3 minutes and 37 seconds left. Offensive rebound and putback by Sanders, last 2 minutes na, lamang pa rin ng 4 points ang Senado. 24.59 seconds na lamang nakadikit pa ang Trailblazers, 59-58. Pero pumasok ang 2 out of 2 sa free throw ni Sanders na nagbigay ng assurance sa panalo ng Defenders. Still only 1 possession. Tinangkap ang humabol ng OP-PMS subalit naubusan na sila ng oras, 61-58, panalo ang Senate Defenders. Best player of the game si Jeffrey Sanders na kumamada ng 19 points, 9 boards, 2 dimes at 3 steals. Just being disciplined lang naman kasi yun ang pinag-uusapan namin. Disiplina sa opensa, lalo-lalo sa depensa. Kasi sa opensa, nagmamadali kami. Then sa depensa, nag-slack off kami. Kaya maraming lapses eh. So nung second half, yun ang usapan. Yung focus namin, yung mindset namin nung second half is, kumbaga, clamp down lang sa kanila, lalo na sa shooters nila. Twice na nangyari. Last time, ganun din nangyari sa amin sa DA. Lamang kami all the way. Pagdating nung fourth quarter, nung nalamangan na kami, hindi na kami nakabalik. Nasabi naman doon sa mga player, kailangan pag-insayuhan talaga pagdating ng mga crucial minutes, lalo yung mga last 3 minutes ng fourth quarter, doon kami nawawala eh. Hindi favor sa amin ang low scoring kasi more on takbuhan kami, dapat mataas. Kaya pag mababa yung score, usually talo talaga kami.
Tuloy-tuloy ang pag-ani ng tagumpay ng Department of Agriculture Food Masters matapos tagpasin ang GSIS Furies sa final score na 85-76. Best player of the game sina Elijan de Guzman na gumapas ng 30 points, 4 rebounds at 3 steals. At si Sian Ko na humakot ng 25 points, 8 boards, 3 dimes at 2 steals. Nasunod naman yung gusto naming mangyari, which is yung defense. We were able to limit dun sa gusto naming mangyari, lalo dun sa fast break nila. Medyo nadikitan naman namin. Now, adjustment regarding sa first half. Buti na lang talaga nag-adjust yung depensa namin. We were able to control yung tempo. And for the next game, siguro yung preparation namin is maging effective pa yung execution namin sa opensa namin. We were just 34 minutes good in the game. The last 6-5 minutes, we can't make the right plays down the stretch. So we need to find a way next game how to win the game in the last 6 to 5 minutes of the game. We just played more aggressive defense from second half. We were able to make stops, pero we weren't able to make shots on the other end. Dahil sa panalo, nasa itaas na ng team standings ang Food Masters na may 7-1 win-loss record. Nalaglag naman sa ilalim ang GSIS Furies na may 3 panalo at 5 talo. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balita. At sa atin namang shoutout po kay si Scott Carriedo na pabalik na ngayong araw sa Chicago, USA. Ingatan ka nawa sa iyong biyahe. At sa atin namang mga Facebook viewers, andyan si Melvin Edsel Simbul, Purisima Capus Melchor Go, Ramji De La Cruz, Armando Regio, Arlene Labawan, LB San Jose, Julie Espolon, Pantaras, Rafael Quachin, Inocencio. At sa YouTube, andyan po sila Elena Yang, Emma Chikuhara ng Japan, Ron Cunanan, Jose Manyalak, Mildred Tadena, Gilbert Bengano, Jovita Noble, Normita Celestial, Benedict Palima, Carmen Rojas, at Ligaya Alnas. At syempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At sa darating na January 29, araw po ng Lunes, ang opening po ng Mass Indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan Kapitulo 8, talatang 13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.